magkakaroon ng maayos siyang komunikasyon sa Senado. Not at all. Jurisprudence is firmly on our side. The Senate rules are firmly on our side. At mismong, speaking of jurisprudence, ang Korte Suprema ay nagsalita na rin tungkol dyan. At higit sa lahat, yung mandato ng Senado na magsimpleng pa-appear sa mamamayan. Sino pa man siya at napakarami ng matataas na opisyal ng church at state ay humarap na sa komite. Kaya bakit nag-i-insist si Quiboloy na wala siyang obligasyong humarap? No? Sino ba siya para sabihin iyon? At kailangan umabot pa sa ganitong punto na may show cause order pa para hindi siya maaresto. He's actually dug his own grave, sabi ko nga. Kung sana nagpakita na siya sa unang mga imbitasyon pa lamang namin, hindi na kailangang umabot sa ganito. Honestly, I cannot think of an acceptable reason na hindi siya paarestohin. Lalo na kung mananatili siyang magsabing he sees no reason to honor the Senate's invitation or subpoena or show cause order. Pag sinabi niya yon ulit, dahil sinabi na rin niya dati, that really shows the highest disrespect for the Senate as an institution, na ibang mga institusyon ng gobyerno at iba't ibang mga mamamayan ay nagpakita na ng respeto dati. Siya yung pinakawalang respeto sa nakita ko pa sa tanang buhay kong nagtrabaho dito sa Senado. If he will cite security reasons, nandyan ang ating PNP, nandyan ang osaan ng Senado, dun sa mga ibang humarap sa Senado na nag-cite ng security concerns. Lahat po sila ay naalagaan, nailigtas para magbigay ng kanilang mahalagang testimonya sa Senado. Di siya naiiba. Ang medical condition po ay unfortunately isa sa pinakagasgas na ginagamit na dahilan to the detriment ng ating mga kababayan, may totoong mga medical condition, ginagamit ng mga taong ayaw humarap ng maayos. Well, hindi ko mapipigilan kung gusto niyang gamitin yung dahilang iyon, pero again, I don't think it would be an acceptable cause para hindi i-honor at magpakita ng respeto sa Senado. Sorry? Well, it's a possibility that they would refuse, pero going by precedent, ni-receive naman nila yung naunang subpoena ng Senado. So, I don't see any reason they should not accept yung show cause order. Natanggap na ba ang show cause order? Natanggap na ang show cause order ng abogado ni Quiboloy sa Makati. Pero isi-serve pa rin ito sa kanyang address sa Davao. Okay na, next si James Cosio. Wala po. Paano po yung meron din show cause order ang House? Oh. Coordination po ba ang Senate sa House ng pagsiserve? Sino po? Paano po ba yun? Kung sino maunang or paano? I don't think matter ito ng unahan at walang koordinasyon. Fundamentally dahil ang investigasyon ng Senado ay tungkol sa mga reklamo laban kay Quiboloy na mga inabuso niyang mga babae at minor de edad at ibang mga individual pa para sa iba't ibang alleged offenses na kapag maging finding ng komite at subject ng recommendation ay ipapailalim namin dun sa rekomendasyon kaugnay ng mga batas natin on yung consent, lalo na sa mga secretive religious organizations, mga posibleng amyenda sa mga batas paggawa natin, lalo na sa mga
walang employee-employee relationship, pumapasok bilang volunteer di umano, pero nalalabag ang mga labor saka occupational safety and health standards at pati yung mga batas natin kaugnay ng human trafficking. Sorry, nalimutan ko yung isang bahagi ng tanong nyo. Hindi ma'am, kung paano po ba, sabi nyo nga hindi ito unahan. Yeah, yes. At yung Magpapadala na yata ang house okay. sa Davao mismo. Okay. Kung arestuhin o hindi, kaninong custody? Maghihiraman po. Hindi ko pa po alam. Well, actually, natanong po yung huling punto nyo, kung mapaaresto ng House, ay hihilingin ba ng Senado, paapirin din siya rito sa aming komite para sumagot ng ibang mga tanong. Kasi sa House naman, ang cause nila ay yung franchise ng SMNI. So, posible, kung ma-custody ng House, ay pwedeng hilingin ng komite namin, paharapin din siya rito. Or kung ma-custody ng Senate, ma-imagine ko na pwedeng hilingin ng House at wala namang bar sa pagkaalam ko na magpakita ng ganyang interparliamentary courtesy yung dalawang kapulungan sa isa't isa. Okay, next, Marlon Ibarra. Okay, pumayag na mag-release ng show cause order kasi you already mentioned that in previous Senate hearings, yung mga resource persons hindi naman ito ginawa. Oo. Naglabas na agad ng arrest order yung Senate sa mga ibang resource person na ayaw. Is this a response to the concern of Senator Robin and other senators na dapat bigyan ng due process na si Kibuloy? Walang paglabag sa due process ni Kibuloy. At importanteng linawin ko dito po, yung show cause order na ito ay para sa na hindi siya maaresto. Yung naging objection noon, kasi nag-lapse na yon as of midnight last night, yung 7 araw para makabuo ng majority of the members of the committee na hindi po naman nabuo, yung 8, so lapse na po yung objection na yon, standing yung citing ko of ruling in contempt. Yung unang hinihiling sana at yung unang naging, in a way, related sa objection, gusto sana nila na may show cause order dun sa contempt. So, lipas na po yun. Kasi yung objection nga ay, kumbaga, nag-fail na kasi hindi nakabuo ng majority. Ito pong kasalukuyang show cause order, ito yung show cause order na mayroon, na pinirmahan namin ni SP, ay show cause order para hindi siya maaresto. So, it's a further stage na. Hindi na yung gusto sanang show cause order for the contempt. Wala na po yun kasi nag-fail yung objection about that. Ito po ay show cause order para hindi siya maaresto. Ano pa yung isang bahagi ng tanong mo? Kasi yun nga po, yung previous kasi, Yes. nag-release agad ng Okay. arrest order without Okay. issuing a show cause order. Okay po. Pinaalalahanan po kami sa Senado na nagkaroon ng ruling ang Korte Suprema a couple of weeks ago na pinaalalahanan na bago magkaroon ng arrest, mayroong parang prior half step na show cause order so as not to be subject of arrest. So pinapakita nito yung talagang pagiging tapat ng Senado sa pagsunod at pag-enforce din ng aming mga rules. So inoobliga namin ang aming mga sarili, sundin ang aming mga rules in like fashion. To the same degree, obligado din ang mamamayan na tawag nito, kilalanin din at mag-comply sa rules ng Senado gaya ng ginawa ng napakarami ng tao bago ni Kibuloy. So, hindi siya nakikita na part of a plan to stall the hearing or to stall the issuance of arrest warrant against Kibuloy? Not at all, kasi ang object nga ng show cause order at yung arrest ay para paapirin na siya sa hearing. And again, related dun sa naunang tanong, unahan ba ito? Hindi rin kasi, halimbawa, meron na rin na unseal na warrant sa US, sa California, for not 1, not 2, but half dozen na mga charges na mabibigat ang bawat isa. So, kaya nagiging posible na rin na ilagay
sa red list ng Interpol. Bukod pa po sa pagkalista ni Kibuloy sa most wanted list ng FBI. Dito, naghain na ang DOJ ng 2 kaso laban sa kanya for human trafficking at saka for child abuse. Meron pang ang pending case on rape na on appeal pa sa DOJ. So, kumbaga, on different fronts, mukhang nagko-converge na yung mga landas, hindi lang ng iba't ibang bansa, pero iba't ibang institusyon dito sa atin na singilin talaga yung accountability niya according to each one's own rules. Okay, next, si Politico, Raymond. Ma'am, doon lang sa rally kagabi ng mga KOJC supporters na dinaluhan nila dating Pangulo Duterte at kapan ng mga senador si Bongo at Bato de la Rosa. Sa tingin nyo may anyway, maka-apekto ba sa pag-usig kay Ginoong Kibuloy? Yung mga ganong mga pagkilos? Hindi po maka-apekto kahit pa yung pag-appear doon ni Duterte at ni VP Duterte. Lalong magtataka ang tao siguro, ako nagtataka, bakit nag-effort pa silang dalawa na dumepensa sa isang tao na akusado sa mga napakasiseryoso at mabibigat na offenses laban sa mga pinaka-vulnerable sa ating lipunan. Mga batang pinilit ni Kibuloy maglimos, mga OFW na kinuha sa kanila yung remittances nila, hindi na umabot sa mga pamilya, nawalan pa ng bahay, ang katulad ni Miss Renita dahil di na mabayaran ang mortgage. Yung mga babae na paulit-ulit na ginagahasa, alang-alang sa appointed son of God. Sana yung effort nilang dalawa, binuhos na lang sa wakas pagdepensa sa ating mga mangingisda at mga kasundaluhan natin at Coast Guard laban sa pangbubuli sa China. So walang maka redirect or walang pigil sa patuloy na pagsingil ng accountability kay Kibuloy, kahit yung pagsalita nilang dalawa. At tuloy, dahil nandun si Duterte, di lalong maalala ng mga tao, yung bagong administrator ng mga pagmamay-ari ni Kibuloy. So lalong naging mas klaro pa na intertwine talaga ang fortunes nilang dalawa. Kasi kung ikaw, may pagmamay-ari ka, mag-appoint ka ng administrator, ibig sabihin, hindi mo na kayang i-administer ng sarili mo. And syempre, hindi mo ipapasa kamay sa kahit sino na lang. Somebody na may alam at may malasakit din sa mga pagmamay-ari mo. So, yun. Thanks. Next, DCRH, Raymond. Related to that, ma'am. May naglabas nga ng sarili niyang video kahapon. Before the rally kahapon, may video si VP Sara. When she was harping on yung Senate investigation is more of a political event. Dahil wala naman daw in of legislation, just like what the other lawyers were saying in the past. Anong maging dating sa inyo ito? Especially coming from the second highest ranking officer of the land. Precisely. At ang second highest ranking official of the land, dapat nagpe-pay attention sa mga statement at hearing bago nila komentan. Dahil klarong-klaro yung opening statement ko sa pinaka-recent hearing, no fewer than 3 ang lumilitaw na areas for corrective legislation. Yung binanggit ko po kaninang mga batas natin tungkol sa consent, lalo na sa ganyang klaseng mga secretive religious organizations, batas ng ating labor code, lalo na sa mga voluntary work, di umano na walang employer-employee relationship at yung mga legal protections sa ganyang employment status at yung mga batas natin tungkol sa human trafficking. So, dapat inalam muna yan ni VP bago siya nag-comment ng ganyang wala namang kinalaman sa batas. And political, again, basahin niya yung resolusyon na aming dinidinig. Ito po ay tungkol sa mga grievous offenses laban sa mga babae at menor de edad sa kamay ni
Quiboloy. Walang pinag-uusapang politika dyan. Simpleng karapatang pantao at dignidad ng mga tao at mamamayan na dapat dinedepensahan ng pangalawang pinakamataas na opisyal ng bansa. Hindi yung nag-abuso sa kanila. So yun na yung punto na most especially, parang nag-uus sila ng time to defend pastor. Hindi naman related, especially sa death and sana kay Bibi Sara. Yeah, precisely. Dito, kinukonsentrate nila yung oras sa defending pastor. Precisely. Yung mga batang pinilit na magmalimos, pinigilan ng mag-aral. Dahil yun ang halos full-time ginagawa nila. Yung mga pinangakuan ng scholarship sa Jose Maria College para maging full-time member at worker sa kingdom, either hindi talaga binigyan ng scholarship or binigyan ng scholarship, tapos nung gusto nang humiwalay sa kingdom, hanggang ngayon ayaw ibigay yung transcript of records, hindi na makapag-aral ulit, hindi maka-apply sa disenteng trabaho. So, sana dun na lang at sa kabuuang mga problema at pangangailangan ng ating education system na hanggang sa ngayon ay nasa krisis, kaya nga nagbubuhos ng atensyon at enerhiya ang Kongreso sa isang EDCOM 2 process, nakatapos pa lang ng unang taon, nakapag-ulat na, dun na lang ibaling ni VP ang mga enerhiya niya sa halip na depensahan ang isang Quiboloy na nangaabuso pa nga sa mga bata at estudyanteng ito. Okay, last 3 na lang po. Share, Infa, then Mean. Ma'am, dagdagan ko lang yung tanong. Kasi ang argument ni Pizza, halos pareho din sa argument. Yung mga witness yung Hamas, tapos yung venue is not the right venue dahil nasa Korte. Pinasisinungalingan niya ng Korte Suprema mismo. Hindi hadlang sa pagpapatuloy ng legislative investigation clearly in aid of legislation ang pendency ng mga kaso sa judiciary man. Executive man or iba pa ang nag-file niyan. Ika nga, ang isa ay hindi mas importante sa isa. At within rules ng Senate, ang pagpapatuloy ng ganitong mga investigasyon. Yung unang bahagi ng tanong nyo? Okay. Okay. Again, kung nagpe-pay attention si VP, yung huling hearing namin ay buong pangalan na ang ibinigay ng mga testigo at ipinakita na nila ang kanilang mga muka mula sa kanilang kinaroroonan sa Singapore at sa Canada respectively. Meron din kaming ilang mga testigo sa mga unang hearing na nagpakita na rin ng muka, si Miss Arlene mula sa US at si Mr. Of course, yun yung huling mga hearing, si Miss Renita at si Sir Dindo. Hindi, yung Amerikanong, si Mr. Wood. Si Mr. Wood na nag-testify in person nung unang hearing. Pero yung iba naming mga testigo ay kinailangan sa ngayon mag-mask, kailangan kong gumamit ng alias sa pagtatanong sa kanila dahil sila ay hinaharas. Sila ay binabantaan ang buhay nila. Binabantaan ng karahasan. Yung isang nagtestigo sa amin, kinasing yung lugar niya 3 beses na mga lalaking nakamotor. Sounds familiar? So, kailangan niyang lumipat ng ibang lugar para lang manatiling ligtas. Yung mga nagtestigong una, binunyag din naman ni Quiboloy ang mga totoong pangalan nila at mga photos ng kanilang mga muka. At kasunod niyan, ayan na nga, daan-daan, libo-libong mga tagasunod niya ay nangharas sa mga testigo. And in any case, kahit yung mga testigong kinailangan munang gumamit ng alias at magmask, ay nag-execute ng sworn affidavit. So sila ay nanumpa na paninindigan nila yung kanilang testimonya. At kung sila ay nagsinungaling, pwede silang kasuhan. Anong ginawa na ni Quiboloy? Nakatumbas ng kanilang pagiging makatotohanan at matapang. Wala. Tinanggap ng lawyer yung Showcase order. Una, papayagan mo ba kung yung lawyer na mag-represent? And then second, gano'n kahirap yung journey ng
Actually, hindi po naging mahirap at ako po ay paulit-ulit na magpapasalamat sa mga kasama ko dito sa Senado na tumindig kasama ng mga babae at batang victim survivors ni Kibuloy. Tumindig na amin lamang ipinatutupad ang mga rules ng sarili naming institusyon at tumindig na huwag bawasan ang napaka-mahalagang kapangyarihan ng Senado na tawagin, tanungin, pasagutin ang sino mang mamamayan, mataas man siyang opisyal ng gobyerno tulad ng isang dating presidente, sitting Senate President noon, high cabinet officials, o kahit church officials. Humarap dati yung tinawag na Pajero Bishops na pinanindigan ng mga kasama ko na i-preserve at huwag bawasan ang napaka-precious na kapangyarihan ng Senado. Alamin ang mga bagay-bagay na may kinalaman sa pagtupad o paglabag ng ating mga batas para ito ay pagandahin alang-alang sa ating mga mamamayan. Yung unang bahagi ng tanong nyo? Yung lawyer. Unang hearing pa lamang na nag-appear yung abogado ni Kibuloy, sinabi ko nga na hindi siya yung tatanungin ng komite dahil ang mga offenses alleged ay napaka-personal kay Kibuloy at hindi naman masasagot ng isang abogado, hindi naman masasagot ng buong kingdom ano ang nangyari at di nangyari sa bedroom ni Kibuloy. Sagot lang po ninyo, sabi kahapon ni Vice President, yung Senate hearing ay trial by publicity based on the testimonies ng mga nakatago ng mga mukha. Meron na kayong judgment kay Pastor Kibuloy? Wala pong trial by publicity kay Kibuloy. Ang judgment on innocence and guilt niya ay nasa labas ng kamay ng Senado, nasa kamay ng Korte. Kaya nga't may mga kaso ng inihain sa kanya dito sa Pilipinas, sa Estados Unidos at malay ba natin sa ibang mga bansa kung saan siya nag-ooperate. Yung gitnang bahagi ng tanong nyo, sorry. Yes, ma'am, based lang daw yung may judgment na based sa testimonies ng mga past. Well, yun. Gaya ng nabanggit ko kanina, kaya nila kailangang mag-mask at gumamit ng alias sa ngayon ay para sa kanilang seguridad na klarong-klarong binabantaan at inuudyok ni Kibuloy mismo ang kanyang mga tagasunod na bantaan yung kaligtasan ng aming mga witnesses. Pero paninindigan nila at pinananagutan nila ang kanilang sworn affidavits. Okay, last na po sa may sa akin yung 5 signatures balikan ko lang. Clearly yung majority ay gusto ipakontempt. Opo, tama. Yung chances ng committee report niyo na will also get majority of the signatures. I'm very hopeful dahil magandang precedent itong in-uphold yung ruling ko to cite Kibuloy in contempt at lalo pa yung sama-sama naming pinirmahan ni SP Zubiri ang show cause order para tungkol sa kanyang pag-aresto. May assurance si SP na once walang acceptable siyang paliwanag sa show cause order, na-arrest order na. Yun po yung effect ng isang show cause order at pati yung lengguwahe ng show cause order na non-extendable period ito of 48 hours. Start na siya, ngayong 48 hours? Yung original understanding ko ay simula sa ma-receive sa Makati office ng abogado niya. Pero posibleng sabihin pag na-receive dun sa Davao address niya, tulad nung sinerve ng Senado ang subpoena sa kanya. But in any case, it is still 48 hours non-extendable. And the Davao address, ma-receive today din ba? As soon as possible. As soon as possible. So, inintay lang po namin yung update ng OSA. May schedule na yung next hearing. So kung halimbawa ma-receive today sa Davao, so 48 tomorrow. Tapos may weekend pa. So next week ang meeting. Kung ma-receive today sa Davao, 48 hours by Friday. Opo, Friday. So, magiging malaya na kami magtakda as early as next week. Depende na lang sa aming mga paghahanda. Kung na-receive na ng lawyer niya sa Makati, di ba yun na yung patak ng 48 hours? Kung na-receive na lawyer? Akala ko nung una, pero may precedent na
pinareceive namin yung subpoena sa Davao address. So, kung alin of course, I would prefer a sooner period, pero kung sabihin na papatak ang 48 hours from receipt sa personal address niya sa Davao, para sa akin, still, it's just 48 hours at non-extendable.